Ayan, good morning and this is another day for Awesome Talks. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay medyo maselan at hindi ito actually pinag-uusapan madalas ng mga parents. Ano to medyo sensitive na topic and I'm talking about yung sa puberty. Ayan, kasi madaming kwento about yung puberty both sa babae tsaka sa lalaki and madami na rin akong nakakwento ang mga parents on how they handled it and case to case basis. But sa totoo lang when it comes to puberty o yung pagdadalaga o yung pagbibinata, kailangan talaga as parents bantayan din natin ito and we will guide our awesome kids kasi yung changes sa katawan nila, hindi nila alam kung bakit nangyayari yon. It's just that na feel nila yung urge to do something ganon. And pag na-discover kasi nila yung feeling na yon, lagi nilang gustong ginagawa and sometimes if we will not guide them, they might do it in public or hindi magandang tignan. Ganyan. So, I've talked to a lot of parents and in our private conversations, nakukwento nga nila yung mga ginagawa ng mga bata. And we all agree na pag nag-uusap kami, yun ay pinagdadaanan ng mga sa stage ng puberty. And syempre may mga narinig akong mga kwento na sometimes it's really awkward but it happens. And alam nyo, sa mga batang may autism, talaga repetition na kailangang i-train natin sila or we tell them you do this in private, okay, you do not do it in public, ganyan. Nakakatuwa sa iba siguro, ibang parents yung sinasabi ko, pero sa ating mga awesome parents, alam natin yan, it happens. And sa amin na papasok pa lang yung dalawang boys ko sa puberty, I know it will come. Kaya pinaghahandaan ko na dapat pag makita ko na may mga iba silang ginagawa tungkol sa mga private parts nila, at least I'm aware at least on what to do. And yun yung sinasabi ko na minsan kailangan din talaga ng parents ng support. Hindi lang yung financial, hindi lang emotional, kung hindi yung talagang awareness din tungkol sa mga bagay na ito. And we can do this in our private conversations. And maganda talaga pag meron tayong semi-office or center kung saan parents na papasok sa puberty yung kanilang mga anak, pwede tayong mag-usap. Hindi yung counsel, hindi yung pero yung just regular talk lang, kwentuhan lang, like yung ginagawa ko na, ma'am, sir, paano po yung ginawa nyo nung gatong instance? Or how did you teach your son, your daughter kung tungkol sa puberty? Anything about puberty, especially yung sa mga private parts, ganyan. And it really helps pag ang nagsasalita ay yung pinagdaanan na rin niya yung process na yon. Kasi ito yung mga medyo sensitive na talaga topic na hindi siya normal na pinag-uusapan. And marami yung mga magaling mag-advise pero hindi naman nila pinagdadaanan nito. Kaya the right people actually for these kinds of topics na magsalita are not those who are into awareness campaign lang. Hindi yun Kasi yung autism, you can read all about data and everything online. Pero these topics na talagang kailangang ma-share sa mga parents comes from the awesome community mismo. Tayo rin ang nagtutulungan at provide experiences and answers for these things. Kaya ayun, ako rin
sa dami ng mga nakakwentuhan kong parents sa mga experiences nila dahil dumaan sa puberty yung mga anak nila. And actually until now din, may mga matatanda na rin, adult, they still do it. Pero at least na-train sila to do it in private. Yun. Hindi yung, di ba, yung sinasabi nila na may lumalabas daw and then sa labas they masturbate in public, or if they just feel the urge, they do it in public kasi wala silang pakialam, di ba? Pero tingin ko natitrain din kasi yung mga bata, pag ginagawa nila yun, dapat we train them to to do it in private. Okay, hindi, pinagdadaanan lahat yan eh. Alam mo yan, hindi natin kailangang magplastikan na talagang pinagdadaanan lahat yan. At kailangan paghandaan nating mga awesome parents. Di ba? So, yan. Yan muna yung topic natin yan tungkol sa puberty. And madami pa tayong pag-uusapan in the future about autistic children na dumadaan sa puberty. Good morning po sa inyong lahat. By the way, kung nakarating kayo sa end ng video na ito, paki-like naman, share, follow, subscribe, or whatever dun sa ating dalawang account sa Facebook and YouTube. It's just Awesome Talks. Yun na yun. Awesome Talks sa Facebook and YouTube. Thank you very much.